Tiniyak ng liderato ng Kamara na prioridad pa rin nila ang pagpasa sa panukalang batas na magpapalakas sa ICI. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Tiniyak ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nananatiling prioridad ng liderato ng Kamara ang pagpasa sa panukalang magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure. Sa ngayon, nakatuon lang daw ang kanilang pansin sa proposed 2026 national budget pero hindi naman nila isinasantabi ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC bill. Kasi naman, nasa kalagitnaan tayo ng national appropriations considerations, no? But siyempre, anything that's going to help solve the problem of corruption and restore the faith of our people is a priority of Speaker Budgety. Sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang, isa ang ICAIC bill ng Kamara o panukalang Independent People's Commission Act ng Senado sa mga pinabibigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. Sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, mainam na magkaroon ng malawakang konsultasyon ukol sa mga panukalang ito para matiyak na ang pinakamainam na bersyon ang maipapasa ng Kongreso. Ang ilang kongresista, iba't iba naman ang pananaw rito. Bagamat nagagalak tayo na gano'n na may ganyan ng pronouncement, ang Pangulo mismo, dapat sinertify na niya diretso as urgent. We need actual actions. Parang nasa sari-sari store, your credit is good that we need cash. So they should put their money where their mouth is. Bukod naman sa apat na panukala na pagkasunduan na rin sa LEDAC meeting ang timeline para sa pagpasa ng proposed 2026 national budget. Sabi ni Deputy Speaker Puno, puspusa na ang paghahanda nila para sa pagsalang ng budget sa Bicameral Conference Committee. So, December 9, yan ang approval on third reading ng Senate. Pagkatapos, we will prepare and then 11 to 13, which is 2 days from now, yan yung BICAM. Dapat ma-ratify yung bicameral conference by the 17th. Lahat ito, no? Para ma-approve na ng Pangulo ito within the year. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.